Sa atong simbahan sa Barangay Tanto. Bible says, God so loved the world, all people. Ang Biblia nag-ingon nga gihugmas sa Dios ang tanang ang tibuok kalibutan ug bisan ang tanan sa kabuhay. The world meaning all people of God, you and I. So gibuti pasabot niya ang kalibutan mao kini ikaw ug ako. God sent the begotten Son Jesus Christ into the world, into the Philippines, into the whole barangay Paliw. Ipadala sa Dios ang iyang bugtong anak na si Jesus dito sa Pilipinas bisan sa tibuok kalibutan. Because God had a plan for salvation of the whole people in the Philippines and the mountain people, especially barangay Paliw. Kung kay nagplano ang Ginoo nga maluwas ang tanang katawan sa tibuok kalibutan, sa tibuok Pilipinas o ila-bila diri sa barangay Paliw. That's why we are cooperating all Kadodong, Kambagyo, Ulon, Okiotse, Bayan, Manila, all Jesus Mission Church, cooperation, working together. Muna makalimot ka sa pagbuhat sa mata usa sa ang mga kaigsuonan sa Kadodong, sa Bahian, sa Kambagyo, sa Ukyot o sa tanan tibuok natong simbahan sa Jesus Mission Church magkahimo sa ta sa pagdayeg sa pagbuhat. Why we are gathering here in Value Jesus Mission Church? Kung ano man nga naa karon diri nagtigom sa atong simbahan sa Paliw. Because there is a reason we thank God Almighty and the Lord Jesus Christ who died on the cross for the salvation of our souls. Tungod kay adunay rason ug mao kini nga atong simbahon sa atong labing nga Dios nga si Ginoong Jesucristo nga nagpakamatay dito sa cross alang sa kaluwasan sa atong mga kasalanan. Almighty God will save our soul first. Labing kamahalan nga Dios una gusto niyang luwason ang atong mga kasalanan. After salvation of our souls, Almighty God will give us the new spiritual and good health. Kung human maluwas ang atong mga kalan, gusto sa Dios nga tagang kita ug bagong espiritu ug tagang taniya ug maayo nga panglawan. Almighty God will give us the new job, new vision and dreams. Kung ang labing naman ng Diyos, gusto siya mamatag na ito bagong trabaho, bagong mga pangandoy, o bagong mga pananawon. People want to working very well in their life. Gusto sa mga tao na makatrabaho gayud sila, makatrabaho sila pag-ayo. For many people cannot find the way which is the good work, good jobs. Kapag dagang mga tao ang wala kakaplag sa paagi kung saan araw makabatong sila o maayo na trabaho. Worship the Lord God Almighty, praise God. Evangelism is a very good job in the Lord Jesus Christ. Ang pagsimba, ang pagdayeg sa Diyos o ang pag-ibabulyo, o ang maayo kayong trabaho alang sa ato ang Ginoong Jesucristo. You and I, we are the very good, wonderful co-workers of God Almighty. Kaya ikaw o ako kita mga manindot kayo ng mga isig ka magbubuhat sa ato ang Diyos na labing lamhanan. Because we believe in God Almighty and praise God and cooperation, worship to God Almighty here. Tungkol kay ito kita sa ato ang Diyos, kung mo na nagkahimo kita sa pag-angi, nagkahiusa sa pagsimba ng ining kita. And then Almighty God promised to Abraham, our forefather, I will make you a blessing. Kung sama lang nabigamahan ng Diyos, nagsaad siya sa ato ang katigulangan na si Abraham, na siya mingon, imuon ko ikaw mapanalangin. In the Bible tells us how to will become a blessing in your Christian. Ug ang Biblia nagtudlo nato kung saan nato ang kita makadawat og panalangin isip mga Kristiyano. That's why we must study Bible, meditate the Bible, read the Bible day and night to find the way through Holy Scriptures. Muna kinahanglan kita nga magtuon sa Biblia o magbasa sa Biblia adlaw gabi aron makita nato ang dalan o ang paagi aron makadawat kita og panalangin. Holy Bible teaching us recording
about the blessing message, 32,500 scriptures in the Bible record. Kung ang Biblia nagtudlo ka na ito, kadunoy mga 32,500 kamintahe sa panalangin ang nasulat na dinhi. You can find the new way how to make a blessing, how to make a happy life. Kung makaplag kitag bagko nga paagi, aron kita mapanalanginan, ug aron kita makabaton og malipayon nga pagkilabot. Also, Jesus Christ is teaching us about the kingdom of heaven and the eternal life. Kung si Yesu Cristo usab nagtudlo ka nato mahitungod sa ginharian sa langit ug sa kinabuhing walay katapusan. After Jesus Christ proclaimed the whole message about the kingdom of heaven, finally, He died on the cross, crucified Himself. Human makasangyaw si Ginoong Yesu Cristo sa tibuok niya nga mensahe, sa katapusan siya nagpalansang sa cross. The Bible teaching us why Jesus Christ crucified, died on the cross. Kung sumala sa gitudlo sa Biblia kanato, ano man nga si Yesu Cristo nagpalansang man siya sa cross. There's one reason. There's no forgiveness without the shedding blood. Kung adunay rason dili mapasaylo ang sala gawas kun kini kapaagasan ng dugo. That's why Jesus crucified on the cross, shedding His blood for the forgiveness of all mankind of sins. Munang si Yesu Cristo nagpalansang siya sa cross o iyang ipaagas ang iyang dugo para mapasaylo ang tanan natong mga kasalanan. Bible says, you and I, we are all sinners. Ang Biblia nag-ingon na ikaw gabo kitang tanan makasasala. No one can remove our sins. Kung wala kayo bisan kinsa nga makatangtang sa akong mga sala. Until now, so many people, philosophy and many doctor and prophet want to restore their sins by their actions. Kani hapon karon uy ng mga katawan sa filosofiya, sa siyensya o sa mga doktor nga naningkamot sila usaon pagsulbad ng pagtangtang sa ilang mga sala. But no one is solved their problem of sins. Apan walay usa nila nga nakasulbad sa ilang mga sala. The Bible teaching us only Jesus Christ is solved all our problem of sin through His death on the cross. Kung ang Biblia nagtudlo nato nga si Ginoong Hesukristo lamang ang ahimo sa pagtangtang sa ato mga sala o kini pinaagi sa iyang kamatayon sa cross. And through the Bible, you will know this wonderful story and truth, and then you will be set free from your transgression and sins. Kung dinhi sa Biblia ato makatungan kining maanindot kaayo nga kaagi or istorya o mahimo kitang gawas nun gikan sa atong mga kalapasan o sa atong mga kasalanan. All the scriptures according about explain about these words. Kay ang tibuok kasulatan gisulat kini o kini nagpasabot mahitungod kini. Bible says Romans chapter 5 verse 8. Ang Biblia nag-ingon pananglitan sa libro sa Roma kapitulo 5 bersikulo 8. While we were sinners, God demonstrated His own love for us. While we were still sinners, Christ died for us. Why Jesus Christ crucified Himself? Nganong sa Yesu Kristo nagpalansang man sa iyang kaugalingon? Because of the Jesus want to make all of you and I free people, just to make us justified by His blood. Tungod kay si Ginoong Jesucristo, ganahan siya nga mahugasan kita sa atong mga kasalanan ug hinuon kaniyang bag-ong mga katawan pinaagi sa iyang dugo. That's why Almighty God crucified His begotten Son Jesus Christ to make us justified and righteous in His birth. Muna nagbigamangan nga Diyos iyang itugutan kay lansang ang iyang anak na si Ginoong Jesucristo aron mahimong kitang mga bag-ong binuhat o mahimong kitang mga matawong nga katawan. That's why when we just believe in Jesus Christ who died on the cross, we'll become justified and righteous in His person. Muna mutuo lamang kita ang Ginoong Jesucristo, kita mahimong mataro o mahimong kitang mga bag-ong nga katawan. We'll become a holy person. O mahimong kang mga balaan nga tawo.
Christ stay in the kingdom of heaven fully praised. Ang atong labing kamahalan nga Diyos kasi Ginoong Kristo ana siya karon nagpuyo sa tingali sa langit kamo ang balaan nga dapit. But every time the sinner cannot enter the fully praised kingdom of heaven. Apan ang mga tao nga makasasala, hindi sila makasulod sa tingali sa langit. After remove the old kind of transgressions, sin, we can enter there and we can stay with Jesus Christ forever. Noon kung kuman matangtang ang tanan atong mga kalapasan o mga kasalanan, usa pa ka makasulod sa gingharian sa langit kauban sa Kristo. That's why we must understanding what the Bible teaching us, and then we'll be justified by faith only. Munang kinahanglan atong masabtan kung saan gitugdo ni Ginoong Kristo kanato aron kita mahimong matarong pinaagi lamang sa pagtuo. We came to hear Barangay Palio more than 1 year to teaching this first gospel of Jesus Christ to make you set free. Kung sa mga halos o sa katuig na kapel na nagbalik-balik niyo ang anhin din sa Palio sa pagtugdo ninyo maayong balita aron mahimong kang gawas nun. Why so many people have no set free in their lives? Apan nga nung hasod karon dagan man dyan po mga tao ang dili pa gawas nun sa ilang kinabuhi. Because they do not understand the Bible, they have no lacking knowledge of God, understanding very well. Tungod kay wala nila masabot ang Biblia o nakulangan sila sa kaalam sa Diyos. That's why we must study Bible day and night according to the promise of God Almighty. Munang kinahanglan nato basahon ug sunan ang atong mga Biblia adlaw ug gabi sumala sa isaad sa Dios nga labi. If you reading Bible, meditate the Bible, study Bible day and night, surely you will become a prosperous and successful life. Ay kung atong padayon og basa ang Biblia, tunan ang Biblia adlaw ug gabi, sigurado gayud na kita mahimong magbungahan ug magbalapuson sa atong kinabuhi. Just obey the word of God in your life step by step. Ako lamang tumanon ang pulong sa Dios sa atong kinabuhi sa inay-inay. I am so happy because some of you obey the word of God and the instruction of the church is very well. Sa mga lipay kay si Pastor Lee nga nasayod siya nga adunay uban nato nga mituman gayud sa pulong sa Ginoo ug ato sa bisunod ang subo sa simbahan. And I pray and continue teaching you. Everyone of the church members must obey the wording of God very fully. Kung nag-ampo si Pastor Lee o paday siya nga nagtuturo nga nato mautap kita na mga miyembro sa simbahan ato gayong hingpit nga sundon ug tumanon ang pulong sa Dios. And then you will become a wonderful disciple of Jesus Christ. Kita mahimo kayong mga maanindog nga disipulo ni Jesucristo. You can together understanding the kingdom of heaven very well. Makahimo kita sa pagsabot may tungod sa gingharian sa langit pag-ayo. You can deliver the good news to one another, become an evangelist. Makahimo kita sa pagpaambit, paghatod sa mayong balita sa uban o mahimo kita ang mga ibang dilista. That's why I receive the message. I have hope through all the church members listening to the word of God and how to practice it very well in your life. Kung nagsangyaw si Pastor Lee sa mayong balita o doon na siya paglaon nga atong tumanon, atong paminawon ang mensahe o atong usawan atong pagtuman sa pulong sa Ginoo sa atong kinabuhi. Just you can follow the reading Bible schedule. I was sharing the schedule everyone else. O ato naman sundo ng schedule sa atong pagbasa sa Biblia o gihatagan na ni Pastor Lee ni According to Bible, Joshua chapter 1 verse 8 to 9. Kung sumala sa ingon sa Biblia sa daang kasabutan, Josue kapitulo 1 bersikulo 8 hanggang sa 9. Joshua chapter 1 8 to 9, we read it together. Basa, ayaw gayud In the book of the law, always on your lips, meditate on it day and night, so that you may interpret the truth of things. And you will be prosperous and successful. Dabei amen, is through in God. Do not be afraid, do not be discouraged. The Lord your God will be with you. Amen. Amen.
courageous. Be strong. Do not be afraid. Do not be afraid. Do not be discouraged. Do not be discouraged. The Lord God will be with you. The Lord God will be with you. This is the promise of God Almighty for all of you and I. Kung okay na gisaad sa kulang ng kamalang ng Diyos, alam na nimo o kanako. That's why we always praise God Almighty, meditate the word of God to increase our faith. Munang ato ang daigin ka muna ang ato labing kamalang ng Diyos, ang kamutubo ang atong mga pagtuo. That's why we can preach the gospel evangelism unto and then pray to the church, make a disciple, introduction, continue for the glory of God. Munang atong gibuhat, padayon ta ang nagsangyo sa mayong balita, maghimong mga disipulo, magtukod og simbahan, kung sa pagpadaghan pa, alam sa kaymayaan sa Diyos. Some of you will become a very wonderful missionary and a disciple of Jesus Christ. Puhon ang uban nato mahimong mga lindot kaayo nga mga disipulo ni Jesucristo o mensahero ni Jesucristo. Many people live in this world and in the Philippines. Adunay daghang mga tao nga nagpuyo dinhi sa kalibutan ug ilabi na diri sa nasod sa Pilipinas. But not everyone can available for the glory of God, for the ministry of God, because of they are lacking of the peace. Apan ang uban dili sila magamit alang sa kaymayaan sa Ginoo ug alang sa Ginoo tungod ang uban nila gamay o walay pagtuo. Bible says our lifetime is a very short time. Ang Biblia nag-ingon ang atong kinabuhi hubog lamang kaayo. If you follow the word of God, you can available your lifetime for the glory of God 100%. Kung atong nasayran kini, makahimo kita sa paggamit sa ato ang kinabuhi sa usa ka gatos ka porsyento. For example, some people available their life for 1% and then dies. Ang uban nga tawo ilang gigamit ang ilang kinabuhi usa lamang ka porsyento ug tapos niya na sila namatay. Some people available their life for 5% for the glory of God and die. Ang uban nila 5% nga ilang gigamit ang kinabuhi alang sa Ginoo ug tapos niya na sila namatay. Some people available their time 50% for the glory of God and die. Ang uban nila 50% ilang gigamit para sa Ginoo ug sila namatay. Some people available their lifetime 100% for the glory of God and die also. Kung doon po yung uban nga usa ka gatos ka porsyento nga ilang gigamit ang ilang kinabuhi alang sa kamayaan sa Dios ug mamatay usa. After we die, what happened to us? What kind of reward given us? Human ka mamatay unsa may mahitabo nato tungod sa klaseng butang or ang ganti nga ang atong madawan. Bible teaching us after we die, there is the reward given from the Heavenly Father God and Jesus Christ. Ug ang Biblia nagsaad nato nga human kita mamatay, kita nga nagbuhat para sa kayamayan sa Ginoo, aduna tay ganti nga madawat gikan kang Ginoo Hesus. Somebody 1% available their time for the glory of God, they can receive the one talent from God Almighty. Adunay uban nga usa ka porsyento lamang ilang gigamit para sa kayamayan sa Ginoo o usa lamang ang ilang madawat gikan sa labing kamalan ni Dios. Some people available their time 50% in their whole life, they can receive the reward 50%, 50 talent from God Almighty. O usama usab kana kung 50 ka porsyento nga oras nila gigamit sa Ginoo, 50 usab ang ilang madawat nga ganti gikan sa labing kamalan. Some people available their time, lifetime 100% for the glory of God, they receive the crown of life from the Lord Jesus Ang Christ. uban sa kagatos ka porsyento nga ilang gigamit tibok ilang kinabuhi sa Ginoo o makadawat sila og purong-purong or corona ganti nga gikan ni Ginoo Jesucristo. This is the message. What shall we do for the glory of God in our lifetime? Mo kini ang mensahe kung sa amay na tong buhaton ni ato ang kinabuhi. That's why Bible tells us to not spend your time. Muna ang Biblia nag-ingon ka nato nga dili nato usikan ang atong mga oras. Available your time for the glory of God, who will be, and then you will receive the reward, crown of life from the Lord Jesus.
Jesus Christ. Gamiton nato atong mga oras alang lamang sa Ginoo kung makadawat gyud kita og gante gikan sa atong Ginoo. I hope and pray all of the church members available your time 100% for the glory of God, and then you can receive the crown of life from Jesus Christ surely. Kung nag-ampog naglaom si Pastor na kitang tanang mga miyembro si mga kung mahimo atong gamiton ang tibuok porsyento sa atong kinabuhi sa paghimaya lamang sa atong Ginoo, sigurado gyud na kita makadawat og korona sa kinabuhi. Finally, I tell you the truth. How can we available our lifetime 100% for the glory of God? Sa katapusan, so kaya ni Pastor Lito, kung saan nato para magamit nato ang atong kinabuhi, usahan nato sa porsyento para sa kayamayan sa Ginoo. Just follow the word of God, obey the word of God, meditate the word of God, day and night, and pray to God Almighty more than 7 times a day, like a David. Sundot lamang nato ang pulong sa Dios o kinahanglan kita nga mag-ampo o magdayeg sa Ginoo adlaw ug gabi, o kung makahimo kita sa pagdayeg sa Ginoo makapito ka higayot sa kaadlaw sama sa gibuhat ni Haring David. And then you can available your time for one another, helping the one another, praying for one another, day and night. Magamit usab nato ato ang panahon ug atong oras sa pagtabang sa matag usa o sa pag-ampuanay sa matag usa. If we do it likewise, you will become a wonderful missionary more than like me. Kung atong buhaton ni mahimo kitang mga manindot kaayo mga misyonaryo labaw pa kaysa ni Pastor. I am the very least ones from Korea, but I want to make all of the Filipino church members make a very wonderful ministry of God missionary. Isa ka na siya gamay lamang kaayo gikan siya sa Korea pagdalan siya kita mahimo mga nindot kaayo mga misyonaryo o magsasangyaw sa pulong sa Ginoo. That's why I want the devotion sharing my whole life for the whole my friend Filipinos. Munang ganahan siyang ihalad o ipaambit ang tibok niyang kinabuhi alang sa mga higala at kitang mga You are my best friend and child. sama kita mga suod niya nga higala o iyang mga anak. You are my best co-workers of God Almighty. Kita iyang mga maayo kaayo nga isig ka magbubuhat diya sa atong naging gamanan ng Diyos. Let us pray, Father God Almighty. We are sharing the gospel about Jesus Christ. What kind of things Jesus wants? Help all of us realize the very important things. Hallelujah. Help all of the church members available their times 100% for the glory of God to receive the crown of life for everyone. In Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord. We will sing to the Lord. Karon Come upon us.